Lord, sa oras pong ito, Panginoon, salamat. Salamat at tinipon niyo po kami sa lugar na ito, Father God. For the one reason, for the one purpose, O God, to give back all the honor and glory to you, Father God. At sa oras na ito, Father God, dadako po kami sa panahon, sa time na pangangailangan po namin. Walang iba kundi ang inyong salita. Ito po yung napakahalaga na bagay na mula sa inyo na iniwan niyo po sa amin na kailangan po ng bawat isa po sa amin. Ang inyong makapangyarihang salita. Dalangin po namin, Father God, patuloy pagpalain niyo po kami, Father God. I-bless niyo po kami, Panginoon. Inspire niyo po kami, O God. I-motivate niyo po kami, Panginoon, ng inyong makapangyarihang salita. By the power of your mighty Spirit, in the name of Jesus Christ. Ito ang aming panalangin. In Jesus' name, everybody says, Amen and Amen. Okay, mga kapatid, kaya po tayo lahat ay nagsusumikap sa buhay. Kaya po tayo lahat ay ginagawa natin ang lahat sa ating pamilya, sa ating sarili. Kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nagkakaroon ng hardworking, kaya tayo talaga nangangarap. Isa lang po yung ating goal. Upang yung ating pong buhay, yung ating future ay talagang dumating sa point na tayo po ay established na yung ating buhay. In the same time, may tunay po tayong buhay na masaya, mabuti, at higit sa lahat, payapa. Yan po yung ating goal sa buhay. Ayaw natin na tayo po ay nape-pressure, nai-stress. Ayaw po natin dumating sa point ng buhay natin na tayo po ay nabibigatan, nahihirapan. Kaya nga po tayo nagsusumikap. Sapagkat gusto po natin talaga dumating ang point ng buhay natin kasama ang ating pamilya ay established po yung ating buhay. But I sad to say, minsan, ang nagiging dahilan ng isang buhay na magulo, isang buhay na masalimuot, isang buhay na hindi maganda, puno ng kabigatan, kaguluhan, ang problema po ay yun ding taong iyon ang naging dahilan. Sapagkat madalas ko pong sabihin, kung ano po yung sitwasyon natin ngayon, bunga po ito nung ating kahapong ginawa at pinagpukusan. Ulitin ko po, kung ano po yung nararanasan ng buhay ng isang tao ngayon, kung bakit mabigat, magulo, masilamuot, puno siya ng kaguluhan, kapighatian, ito'y bunga ng kahapon niyang pinagpukusan, pinag-aksayahan ng panahon at oras. Kaya nga po sabi po ng Deuteronomy chapter 30 verse 15, sabi ng Diyos doon sa kanyang salita, kayo ang pipili ng buhay o kamatayan, ng pagpapala o sumpa. Kaya piliin nyo kung ano ang mainam. Majority ng buhay ng isang tao, kung bakit magulo, kung bakit masalimuot, kung bakit meron siyang pinagdadaanan na hindi magandang sitwasyon sa buhay, sapagkat choice niya yon. Siya ang pumili. Kaya po, napakalaki pong faktor ng buhay ng isang tao kung bakit po siya nagkakaganon, malaking porsyento dahil siya po ang pumili noon. In the book of Proverbs 28 verse 14, mapalad ang taong sumusunod sa Panginoon. Ngunit, ang matigas ang ulo ay mapaparool. So much blessed ang isang tao na talagang nagbigay ng panahon, oras sa pagsunod sa Panginoon.
mapalad siya. Pero ang isang taong matigas ang ulo, ano po ang sabi? Mapaparool. Ano pong ibig sabihin ng mapaparool? Mapapahamak. Batbat ng kaguluhan, kalungkutan, kapighatian ang daranasin ng isang taong matigas ang ulo. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lumalakad sa landas patungo sa landas ng Panginoon. Ang lakad niya, ang buhay niya ay laging papunta doon sa magulong sanlibutan. Kaya ito'y bunga ng katigasan ng kanyang ulo. Mas priority niya na sundin ang hilig ng kanyang sarili, ng kanyang flesh, kesa sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Proverbs 28 verse 14, ang taong matigas ang ulo, siya'y mapapahamak, mapaparool. Pero mapalad, pinagpala ang mga taong laging sumusunod ng tapat sa Panginoon. Kaya makikita po natin ang napakalaking pagkakaiba. Kaya po sa oras na ito, sa umaga pong ito, aking pong pinamagatan ang topic at mensahe na aking pong ituturo sa inyo ay meron pong pamagat na how to have a peaceful life. Paano nga ba tayo magkakaroon ng isang mapayapa, isang masaya, isang maganda, isang mabuting buhay dito sa mundong ibabaw na batbat ng kaguluhan, batbat ng kapighatian? Paano nga ba tayo magkakaroon? Yan po ang mensahe na ngayon ay nais ko pong ibahagi sa inyo. Lahat po tayo ay wala pong hindi nag-aasam sa atin. Wala pong taong hindi naghahangad na ang buhay niya ay maging mabuti, maging maganda, maging mapayapa. Lahat ng tao, pag tinanong mo, ito po ang nais na maranasan. But I said to say, bakit niya babaliktad minsan ang nararanasan ng napakaraming tao? Kasi nga po, dahil sa katigasan ng ulo ng marami. Tanawin nyo nga po yung inyong katabi. Tanawin nyo nga po, kapatid, matigas ba ulo mo? Kasi pag naging matigas ang ating ulo, mapaparool, mapapahamak ang ating buhay. Pero ang tunay na pinagpala ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Kung bakit po kayo ngayon narito sa tamang lugar, ang dami naman natin pwedeng gawin ngayon. Ang dami natin pwedeng pasalan ngayon. Lalo't higit kung pagod po tayo sa isang linggo, pwede po tayo matulog na lang. Mas the best po yun sa ating sariling nararamdaman. Pero kung bakit ating pong pinili na pumunta sa lugar na ito, dahil ito po'y isang pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Lord sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya, pag inuuna lagi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, lahat ng bagay na wala pa tayo, na hinahangad natin, ang sabi ng Lord, idaragdag niya sa atin. Kaya blessed. Doon palang blessed ka na eh. Mamamangha ka, magugulat ka. In perfect time, sa tamang panahon, ang Diyos nagbubukas ng mga pintuan at bintana ng kalangitan, meron siyang mga ginagamit para yung mga pangangailangan natin, anumang uri ito, siya ang magpuprovide. Bakit? Pangako niya yun eh. Kaya nga, tama ang sabi ng Bible. Talagang pinagpala ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Ang mga taong laging inuuna ang Panginoon. Pero yung mga taong matigas ang ulo, laging inuuna yung gusto niya. At the end of the day, itong mga taong ito ang batbat ng kalungkutan, kapighatian,
at miserableng buhay. Bakit? Kasi yun po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, mapaparool, mapapahamak. Kaya ating palakpakan ng Diyos sa umaga pong ito. Sapagkat kaya tayo narito ngayon, dahil isa po itong manifestation, isa po itong maliit na bahagi sa buhay natin na nais nating patuloy na sumunod sa Panginoon habang tayo'y nabubuhay. Pasimula pa lang po yan sa pagsunod sa Panginoon. Okay. Number 1. Kung nais po nating magkaroon ng isang maayos, mabuti at mapayapang buhay, ito po yung dapat nating gawin. Don't do things you know will eventually come back to you. Huwag po tayong gagawa ng mga bagay na pagdating ng panahon, babalik po sa atin. Lagi po nating pag-iisipan, hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi tama yung kasabihan ng mga matanda. Bago mo gawin ang isang bagay, 10 beses mo munang pag-isipan. Pag-isipan mong mabuti na kung yung gagawin mong ito, pag bumalik sa'yo, ito ba ay magkakaroon ng positive or negative impact sa buhay mo. Kasi sabi ng Bible, sa Galatians chapter 6 verse 7, what you sow, you will reap. Kung ano yung itinanim mo, pagdating ng takdang panahon, yung itinanim mo na yon, babalik sa'yo. Yun din ang aanihin mo. Hindi ka po pwedeng mag-ani ng kamatis kung talong ang itinanim mo. Hindi ka po pwedeng umani ng mangga kung santol ang itinanim mo. What I mean to say, kapag pangit ang ginawa mo, hindi po pwedeng maganda at mabuti ang bumalik sa'yo. Kung ano yung ginawa mo, at the end of the day, yun ang aanihin mo. Kaya kung gusto natin na maging mapayapa, maging mabuti, maging maganda ang ating buhay, dapat lahat ng ating gagawin sa buhay ay pawang ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon lang sa gusto natin. Kaya sabi nung Galatians chapter 6 verse 7 sa Tagalog, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya minsan nagiging magulo, nagiging komplikado, nagiging masalimuot ang buhay ng isang tao kasi napakarami niyang ginagawa sa kanyang buhay na hindi ayos, hindi maganda, hindi kalooban ng Diyos. Kaya pagdating ng takdang panahon, yun din ang babalik sa kanya. Kaya hindi nagiging payapa, hindi nagiging maayos ang kanyang sitwasyon sa buhay. Kasi nga po, yun ang kanyang ginawa sa buhay. Luke chapter 6 verse 37. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Maraming tao gustong patawarin ng Diyos, pero ayaw magpatawad. Maraming tao palahusga, judgmental. Pero sabi ng Lord, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Kaya napakaliwanag po kung ano po yung ating ginagawa. Ito po yung ibabalik sa atin ng Diyos. Kaya huwag tayong gagawa ng mga bagay na pagdating ng takdang panahon, ito rin ang ibabalik sa atin. Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi maganda sapagkat at the end of the day,
yan din ang ipaparanas sa iyo ng Diyos. Kaya kung gusto po natin maging mapayapa, maging maganda, maging maayos, maging masaya ang ating buhay, tiyakin po natin na lahat ng ating gagawin ay pawang ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ayon sa gusto natin. Kasi minsan, yung mga gusto natin, taliwas sa gusto ng Diyos. Tayo lang po yung may gusto nun. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Pero hayaan natin minsan na iset aside natin yung mga bagay na gusto natin, hayaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga po sa buhay natin minsan na parang litong-lito ka, hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam ang sisimulan mo, manahimik ka lang. Patuloy ka lang dumulog sa Diyos. Huwag mong pakikinggan yung damdamin mo. Wag mong pakikiramdaman yung feelings mo kasi minsan laging palpak, laging mali, laging taliwas sa kalooban ng Diyos yung nararamdaman natin kaysa sa kalooban ng Diyos. Manahimik ka lang. Patuloy ka lang makipag-communicate sa Diyos through prayer. At isang araw, i-reveal ng Panginoon kung ano yung dapat natin pasimulan at kung ano yung dapat natin gawin sa ating buhay. At kapag nireveal ng Panginoon, hindi man tayo komportable, pero kapag ito ay malinaw na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin mo lang yung tama. At the end of the day, ang babalik sa atin, pabor ng Panginoon. Kasi yun ang ginawa natin, yung pawang kalooban ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipapahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuri na uukol sa kanya mula sa Diyos. May tamang panahon. Ang Diyos ang hahatol. May tamang panahon. Ang Diyos ang maglalantad. Ang Diyos ang mag-i-expose ng mga itinago sa dilim. At ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala sa bawat isang tapat na patuloy na sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, ito po ang kauna-unahan na dapat po nating gawin para maging mapayapa, maging maayos, maging masaya ang ating buhay. Huwag kang gagawa ng mga bagay na alam mong hindi maganda at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag ginawa mo yan, yan din po ang babalik sa iyo. At kung gusto mong bumalik sa iyo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya, gumawa ka ng mga bagay ayon sa nais at plano ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Second point, para magkaroon tayo ng isang masaya, mabuti, maayos at mapayapang buhay, let's not seek revenge. Wag po tayong maghihiganti. Madalas, maraming tao, kapag ginawa siya ng pangit, babalikan niya. Kapag inulit siyang ginawa ng pangit, uulitin niya ang pagganti. Pag ganun po mga kapatid, na lagi tayong magbabalik, lagi tayong maghihiganti, every time na tayo po'y ginagawa ng hindi maganda, never kang magkakaroon ng isang mapayapang buhay. Bakit? Kasi pagulo ng pagulo yung buhay mo. Sa bawat pagkakataon na may gumagawa ng pangit sa iyo, sa bawat pagkakataon na may gumagawa ng hindi maganda sa iyo, at patuloy mo itong babalikan at babalikan at babalikan, gugulo lang at gugulo ang buhay ng bawat isang gumaganti sa bawat paggawa ng pangit sa kanya. Yan po ang magiging bunga, magiging dulo. Minsan mas maganda manahimik ka lang. Minsan mas maganda, wag mo na lang patulan. Kahit minsan,
Kahit alam mo na mali sila, kahit alam mo na hinahama ka, winawasa ka, minsan mas maganda po ang ganti, manahimik lang tayo. Kasi once na pinatulan mo kagad, lalo lang magkakaroon ng matinding alitan at gulo. At lalo lang ikaw ay hindi mapapanatag at hindi mapapayapa ang buhay mo. Tingnan niyo po yung nagaganap ngayon sa ating pong mundo. Bagamat ito ay nakatala sa Bible, bakit pagulo ng pagulo ang sitwasyon po sa Middle East? Dahil kapag minisail nung isa, babalikan po ng misail nung isa. Kapag minisail uli ng isa, gaganti po uli yung isa. Ano po nangyari? Lumala ng luwala yung sigalutang ito. At ano po nangyari? Nadamay po ang buong mundo. Damay din po tayo. Bakit po? Kasi po dati, ang gasolina po ay nasa 52 pesos lang. 51 pesos lang. Magkano na po ngayon ang gasolina? Nung isang araw po ay nagkarga ko ay nasa kulang 90 na po yung gasolina. Yung 1,000 ko pong kinarga ay dati po halos 20 liters yun. Ngayon po halos 10 liters na lang. Ang laki po nung nawala. Kaya apektado po tayo. Dapat budget mo na yun eh. Budget mo na yung dapat na save mo, pero ngayon po ay kailangan mo pang kargahan ng mas marami yung sasakyan mo kapag lumalakad ka. At ito po ay domino effect, sabi ko nga po sa inyo. Dahil lahat po ng bilihin ay tataas. Ito po ay dahil lang po sa palitan po ng gantihan ng mga bansa sa ating kapanahunan. Walang nanahimik. Walang gustong magpakumbaba sapagkat mapapride, sapagkat gustong ipakita na hindi siya pwedeng bulihin. Kahit alam niya na wala siyang laban, gusto niyang ipakita na kapag kinanti mo ako, gagantihan kita. In reality, kapag ganito po ang naging prinsipyo ng buhay ng bawat isa po sa atin, wala pong panalo, lahat po talo, lahat po wasak, lahat po pagulo ang buhay ng bawat isa. Kapag lagi po tayong handang gumanti sa mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda. Kaya hindi po kahit kailan magkakaroon ng kapayapaan, kaayusan, katahimikan ang buhay ng isang tao na palapatol. Sabihin mo sa tabi mo, kapatid. Sabihin mo, kapatid, pag lagi kang palapatol, talo ka. Minsan mas maganda, manahimik ka lang. Manahimik ka lang. May tamang panahon para kumibo, para gumawa ng paraan. Pero pag nagsisimula pa lang, isa, dalawa pa lang, pinatulan mo kagad, lalo lang pong gaganti yung mga taong iyon. Lalo lang po magiging masalimuot, magiging magulo ang sitwasyon kapag lagi mo silang pinapatulan. Lalo ka lang aasarin. Pero manahimik ka lang minsan, magsasawa rin yung mga iyon. At the end of the day, ikaw din ang talo kapag lagi kang palapatol. Kaya ako po hanga po sa mga tao na kahit winawasa, kahit sinisira, kahit ichinichismis, hindi pinapatulan. Yun po ang sign ng tunay na matalino ng mga tao. Hindi kita ka-level, hindi kita papatulan. Hayaan mo lang. Kasi pag pinatulan mo yung mga tao na walang pinag-aralan, daig mo pa ang walang pinag-aralan. Manahimik ka lang. Ang pananahimik po, hindi po sign na totoo ang sinasabi ng bawat mga tao sa iyo. Ang pananahimik po, hindi sign ng pagkatalo. Ang pananahimik po, isang sign ng matalinong desisyon na may tunay na takot sa Diyos. Romans chapter 12, verse 19. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Atan niyo po, biblical. Sabi po ni Pablo sa mga kapatid sa Roma, mga minamahal kong kapatid, huwag kayong maghihiganti. Kahit ano ginagawa sa inyo, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo yan sa Diyos. Ano sabi ni Pablo? Sapagkat nasusulat,
Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At inyong mga kapatid, minsan nakakalimutan po ng mga anak ng Diyos yan, na meron tayong Diyos na hindi natutulog, na magtatanggol sa atin. Kahit minamaliit ka, kahit winawasa ka, kahit paulit-ulit kang ginagawa ng di maganda, meron Diyos na magtatanggol sa atin. Hindi mo kailangang gumanti ng hindi maganda sa mga taong gumagawa sa iyo ng pangit. Kasi pag ginantihan lang po natin yung mga taong gumagawa ng pangit sa atin, hindi po tayo magiging payapa. Hindi ka magiging masaya. Laging parang kulang yung buhay mo. Laging parang mabigat yung kalooban mo. Laging parang magulo yung isip mo. Bakit? Kasi ang dulot po nun, galit, hinanakit, sama ng loob, revenge. Gusto mong gumanti sa mga bagay na ginawa sa iyo hindi maganda. Kaya nagkakaroon ka ng galit, nagkakaroon ka ng hinanakit din, at hindi nagiging maganda ang laman ng isip at puso ng bawat isang taong gumaganti. At the end of the day, hindi ka magiging masaya at payapa sa buhay. Kaya kung gusto mong maging mapayapa, maging masaya, maging maayos ang buhay mo, huwag kang gaganti sa mga taong gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Third point, don't be with bad people. Huwag kayong makikisama sa mga taong hindi magandang impluensya, sa mga taong masama. Iwasan po natin ang mga taong hindi good influence sa buhay natin. Pag sumama ka sa mga taong walang pangarap sa buhay, at itong mga taong ito ang lagi mong kasama, isang araw, may impluensyahan ka. Kapag sumama ka sa mga taong napakalaki ang vision, napakalaki ang pananaw sa panghinaharap, kahit wala kang pangarap sa buhay, may impluwensyahan ka ng mga taong napakataas ang mga pangarap sa buhay. Kaya napakahalaga yung mga taong sinasamahan natin. Kapag sumama ka sa mga taong masama na walang takot sa Diyos, pawang ang kanilang ginagawa ay pawang mga makamundong bagay, isang araw, kung ano yung ginagawa nila, gagawin mo na rin. At kapag ginagawa mo yung mga ginagawa ng mga taong walang takot sa Diyos, iyan ang magiging pasimula na magiging magulo, magiging wasak ang buhay mo. Bakit? Kasi na-impluwensyahan ka ng mga taong walang takot sa Diyos. Puro masama ang kanilang ginagawa. Tingnan niyo po yung mga kabataan na pasimula po ay patikim-tikim lang ng drugs. Dahil sumama sa mga barkadang drug addict. Pero nung natikman, nasarapan, nung malaunan, nagbebenta na po ng mga gamit para makabili po ng drugs. Ano po nangyari sa buhay niya? Nawasak ang kinabukasan, nawasak ang buhay, nawasak ang pangarap, pati pamilya. Bakit po? Dahil namali siya ng mga sinamahan ng mga tao na nagtulak sa kanya sa isang miserableng kalagayan sa buhay. Namali. Kaya kung gusto po nating maging mabuti, maging maayos, maging masaya, maging mapayapa yung ating buhay, wag na wag po tayong makikisama sa mga taong masama. Iwasan po natin yung mga taong ayaw sa ating sumama patungo sa landas ng Panginoon. At ang gustong mangyari, baliktad, tayo ang akayin sa landas
ng kasalanan, kasamaan at bisyo. Iwasan na po natin yun. Pero hanggang maaari, yung mga taong ito dapat tayo po ang maging good influence. Tayo po dapat ang makaakay sa kanila. Hindi natin dapat sila layuan, kundi dapat sila akayin natin papunta sa Panginoon. Pero kapag ang mangyayari na baliktad, ayaw nilang sumama sa atin papunta sa landas ng Panginoon, pero tayo pa ang hihilahin, papalayo sa Panginoon, papunta sa isang buhay na masalimuot at bisyo, iwasan na po natin sila. Sabi nga ng Panginoon, huwag mong ihagis ang perlas sa mga baboy, sapagkat dadapurakin lang nila ito. Kung ayaw nilang tanggapin yung mabuting balita na ating ipinapahayag sa kanila, kung ayaw nila tayong pagbigyan sa ating kakulitan, sa ating pagiging makulit para sila'y ating akayin sa Panginoon, at sa bandang huli tayo pang hinihila, papalayo sa Lord, iwasan mo na yung mga taong iyan. Napakaraming tao na nasa miserabling sitwasyon, magulo ang buhay, pero naghahanap lang ng tamang mga tao na makapag-i-encourage sa kanila para sila ay mabago. Napakarami po. Minsan ayaw lang po natin gumalaw. Ayaw natin hanapin. Ayaw natin mag-effort. Napakarami. Ito po yung dapat nating hanapin. Yung mga taong kahit may bisyo, kahit wasak ang buhay, kahit nabubuhay sa kasalanan, pero naghahanap lang ng mga taong tama na makaka-impluwensya sa kanila. Wala lang silang makita. Kasi yung mga taong kasama nila ay puro bad influence. Ito po yung dapat nating hanapin. Para sila ay mahango sa isang buhay na batbat ng kaguluhan, kalungkutan, problema at pagsubok dahil sa kanilang kinasadlakang sitwasyon sa buhay. Pero, kung darating ang panahon na tayo pa ang aakayin sa masama, ito ang tamang panahon na iwasan na po natin sila. I-let go na po natin sila. Bitawan na po natin sila sapagkat napakaraming tao na nangangailangan ng ating panahon at oras para sila po'y mabago. Mga kapatid, piliin nyo ang mga taong sasamahan nyo, pakikisamahan nyo. Sapagkat kung nais nyo ng isang mabuti at mapayapang buhay, dapat ang kasama po natin ay isang mabuting impluwensya sa buhay natin at lumalakad sa landas ng Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 7, kaya't huwag kayong makisangkot sa kanila. At yung mga kapatid, ayaw tayong makisangkot. Yung mga ginagawa nila, mali po yung katwiran na, hindi, pinapakisamahan ko lang pinagbibigyan ko lang Hindi po. Sabi po ng Bible, huwag tayong makikisangkot sa kanila. Kapag nakita mo ng mali yung ginagawa nila, huwag tayong makikiayon. Bagkus, dapat meron tayong matinding determination and principle sa buhay. Kapag alam mong mali, mali iyon. Hindi po pwedeng itama ang isang mali ng panibagong mali. Yung pakikisangkot, yung pakikiayon, yung pag-tolerate sa mga taong mali, hindi po yun maganda. Pag nakita mong mali, mali po yun. Hindi maitatama ang isang mali ng panibagong pagkakamali. Kaya wag na wag tayong makikisangkot, makikisama, makikiayon sa mga gawang mali. Kahit yan ay kaibigan mo pa, kahit yan ay mahal mo pa sa buhay. Pag mali, mali. Sapagkat once na ikaw ay nakisangkot, nakiayon, nang dahil lang pinagbigyan mo sa pakikisama, isang araw po pwedeng yung buhay mo ay maging magulo. Mawawala ang kapayapaan, kasiyahan sa buhay mo. Bakit? Kasi binaliwala mo yung sinasabi ng Panginoon na huwag tayong makikisangkot sa masama. Kaya kung nais po natin na maging mapayapa, maging masaya ang ating buhay, huwag tayong makikisangkot. Last point,
Kung nais nating maging masaya, maging mabuti, maging mapayapa ang ating buhay, don't get tired of doing good. Huwag kang mapapagod, huwag kang mapapagal, huwag kang hihinto sa ginagawa mong mabuti. Kung likas na sa iyo ang patuloy na paggawa ng mabuti sa iyong kapwa, sa iyong mahal sa buhay, huwag kang mapapagod, huwag kang mapapagal, huwag kang hihinto. Sapagkat ang patuloy na paggawa ng mabuti ay bunga ng isang buhay na masaya, pinagpala at mapayapa. Kaya ka nga nakagagawa ng mabuti kasi maganda ang standing ng buhay mo. Maganda ang sitwasyon ng buhay mo. May kapayapaan ka, may kagalakan ka. Kaya ka nakapagpapatuloy na gumawa ng mabuti. Once na ikaw ay huminto sa paggawa ng kabutihan, isa yung sign na ikaw ay nasa isang miserable ng sitwasyon ng buhay kasi napagal ka na. Ano po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 13? Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Hindi po kinakasawaan ang paggawa ng mabuti. Huwag kang magsasawa. Kahit ano ang nagiging dahilan, huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat ang mga taong patuloy na gumagawa ng kabutihan, yan ang mga taong patuloy na pinagpapala, kinalulugdan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 1 Timothy chapter 6 verse 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti. Magpakayaman kayo sa mabuting gawa. Maging bukas ang palad at maging matulungin sa kapwa. Laging maging bukas ang ating mga palad, sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Huwag maging dakot. Laging bukas. At laging maging matulungin sa kapwa. But take note, pakinig po kayo mabuti. Maraming tao, kapag natulungan mong minsan, lalapit pa uli yan. Lalapit pa uli yan. Ang tawag po doon, pananamantala. Marami pong taong gano'n. Na yung problema niya lagi, dapat lagi kang kasama. Minsan ayaw na magsumikap. Parang lagi ka kasama sa problema niya. At once na hindi mo natulungan yung mga taong ganyan, sa bandang huli, ikaw pa masama. Meron ganong mga tao na once na natulungan mo, gusto lifetime. Every time na may problema sila, gusto laging tulungan mo sila. Ang tawag po doon, pananamantala. Dapat meron po tayong discerning spirit. Ako po ay laging handang tumulong sa mga tao. Pero kapag po na-discern ko na sinasamantala na lang po ako, madali po akong tabangan. Madali po akong tabangan. Kapag naramdaman ko po sa isang tao na sinasamantala na lang po ako, yun po yung kahinaan ko. Ang gusto ko pong tinutulungan yung mga taong karapat-dapat tulungan. Pero once na naramdaman ko po na ako po ay sinasamantala na lang, nagte-take advantage, nawawalan po ako ng gana. Pero hindi po dahil doon, ayoko na pong tumulong. Kaya lang, napakarami pa pong nangangailangan ng tulong. Hindi lang po isa, dalawang tao. Ang importante lang po, huwag tayo magsawa na tumulong at gumawa ng mabuti. At kung sakaling sa mabuting ginawa mo, masama pa rin ang iginanti sa iyo. Makinig po kayo mabuti. Ito po yung sinasabi ko po kanina. Meron po kasi mga tao na matapos mong paulit-ulit na tinulungan at minsan mo lang hindi natulungan na pagbigyan, ang igaganti pa sa iyo ay masama. Ikaw pa ang pangit, ikaw pa ang masama ugali, ikaw pa ichichismis, ikaw pa ikukwento. Sa kabila ng paulit-ulit mong tinulungan. Pero once mo lang na hindi na pagbigyan, natanggihan mo, ang igaganti pa sa'yo, masama. Ang tawag po doon yung mga taong walang utang na loob.
Napakapangit mo katangian nun. Pero tingnan niyo po ha, mabuti ginawa mo. Pero ang pangit, masama ang ginawa sa'yo. Tingnan niyo po sabi ng Bible. Sa Proverbs 17:13, ito po sabi ng Diyos sa mga taong ganito. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay hindi mawawala. Proverbs 17:13. Kapag masama ang iginanti sa taong gumawa ng mabuti sa kanya, sabi po ng Kawikaan 17:13, yung kapahamakan sa buhay hindi na mawawala. May sumpa. May sumpa. Kaya yung mga tao walang utang na loob, yung mga taong gusto lang lagi ay tumanggap ng tulong, pero hindi pinapahalagahan yung mabuting ginawa sa kanya, sinisira pa niya, ichinichismis pa niya, pinapalabas pa niyang masama yung mga taong tumulong sa kanya, hindi na sila pagbigyan. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, yung kapahamakan sa kanyang buhay, hindi na mawawala. May sumpa. Ang sabi po nun, sa Kawikaan 17:13. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nakatanggap ng mabuting bagay kahit kanino, kapag tayo ay ginawa ng mabuti, dapat marunong po tayong tumanaw ng utang na loob. Dapat pinapahalagahan po natin yun. Hindi po din dapat yun binabaliwala. Kasi once na nagawan po tayo ng mabuti ng kahit sino pa man, pagkatapos nun at the end of the day, tayo pa magbabalik ng pangit, sabi po ng Diyos, yung kapahamakan sa kanyang buhay, hindi na mawawala. May sumpa na. Kaya kahit anong gawin niya sa buhay, hindi siya magtatagumpay. Ito, applicable po ito unang-una sa mga anak, sa mga kabataan. Mga kabataan na narito, na may mga magulang na buhay pa hanggang ngayon. Yung mga magulang nyo, hindi nyo alam kung gaano ang pinagdaan ng sakripisyo at hirap nung kayo ay iluwal, pinalaki, pinag-aral, iningatan, hanggang sa kayo nagkaisip, naging malusog, binihisan. Pagkatapos ng lumaki kayo, sasagot-sagutin nyo lang ninyo, sisigaw-sigawan lang ninyo, pagdadabugan lang ninyo ang inyong mga magulang. Wow, hindi kayo pagpapalain ng Diyos. May sumpa. Lagi inyong binibigyan ng kapighatian, kalungkutan ang inyong mga magulang, ni hindi kayo mapangaralan, hindi kayo maturuan ng tama. Isang salita pa lang ng magulang ninyo, 10 na ibinabalik ninyo. May mga bagay na hindi nyo nagustuhan, nagdadabog kayo. Ito yung sinasabi na matapos gawang kayo ng mabuti, alagaan, palakihin ng inyong mga magulang, pagkatapos at the end of the day nung kayo malaki na, pangit ang iginaganti ninyo pagbarumbado, hindi mawawala ang kapahamakan at sumpa sa buhay ng mga anak na tampalasan sa mga magulang. Hindi mawawala. Dapat yun makat. Kaya po yung mga kabataan ngayon, ang hirap po ng mga kabataan ngayon, hindi mapagsabihan, hindi mapangaralan, hindi maturuan, hindi maituwid, hindi maitama. Mas marunong pa ngayon sa mga magulang. Nakalulungkot. Tayo po ng mga anak ngayon na may mga magulang, hindi pa hulihan lahat. Habang may mga magulang tayo, ibigay natin ang pagmamahal, paggalang, respeto, hindi lang sa salita, kundi aktwal nating ipadama ang pagmamahal at paggalang at respeto sa ating mga magulang habang nabubuhay.
sapagkat yan ay may kalakip na pangako na pagpapala mula sa atin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po na mayroong mga tao na agawa ng tulong sa atin, mabuti. Huwag po natin kakalimutan yon. Huwag na huwag po natin kakalimutan yung mga tao na agawa ng tulong sa atin. Pahalagahan po natin yun. Sapagkat sabi nga ng Diyos, kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, yung kapahamakan sa kanyang buhay ay hindi na mawawala. Kaya hindi magiging masaya, hindi magiging mabuti, hindi magiging payapa ang buhay ng isang tao na hindi marunong magpahalaga sa mga taong gumawa ng mabuti sa kanya. Lalo't yung mga taong iyan, sinasamahan ng Diyos. Yung mga taong iyan, kinalulugdan ng Diyos. Pagkatapos, babarumbaduhin mo lang, wawasakin mo lang, ichichismis mo lang, sisirain mo lang na patalikod. Ano ang po pwedeng maranasan mo mula sa Diyos na nalulugod sa mga taong iyan? Kaya hindi mawawala yung kapahamakan, yung sumpa sa bawat isa na hindi pinahalagahan yung mga mabubuting bagay na ginawa sa kanya. Hindi sa makakaranas ng katahimikan ng kanyang damdamin, kapayapaan ng kanyang damdamin. Hindi sa makakaranas ng kapayapaan ng kanyang isipan. Bakit? Kasi nga po, mayroong binitawan ng Diyos sa kanyang salita. Nais natin na maging mapayapa, maging masaya ang ating buhay. Ano ang dapat gawin? Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong hihinto sa paggawa ng kabutihan. Galatia chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya mga kapatid, ito po ang ikaapat na napakahalaga na dapat natin gawin. Magpatuloy tayong gumawa ng mabuti sapagkat kung hindi tayo magsasawa, pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani. 1 Timothy chapter 5 verse 25, gayon din naman, may mabubuting gawa na madaling mapansin. Kung hindi man mapansin, agad, ito'y hindi malilihim habang panahon. Lahat ng ginawa natin na mabubuti, minsan hindi na-appreciate. Pero hindi po ito mananatiling lihim. In perfect time, ihahayag ito ng Diyos. Everybody stand up. Kaya wag po tayo magsasawa sa paggawa ng kabutihan. Minsan, napapagal na po tayong gumawa ng mabuti. Magpatuloy ka lang, kapatid. In perfect time and right time, hindi ka man na-appreciate ng marami. Pero ang Diyos ang magbibigay ng appreciation sa iyo at sa atin lahat. Sa lahat ng ginawa nating kabutihan. At yung ginawa mong kabutihan ay mananatiling inspirasyon para sa marami. May inspired mo ang marami sapagkat ilalantad ng Diyos yung lahat ng ginawa mong kabutihan. At matcha-challenge ang marami. Ikaw pala'y tahimik lang na nagpatuloy na gumawa ng tama at mabuti kahit walang nakakaalam. Yun ang magiging dahilan kung bakit maraming matcha-challenge na ikaw ay gayahin sapagkat ang Diyos ang naghayag in perfect time.